Pawawalan si Satanas, kaya maraming tao nun. Biro mo, ang magkakasama-sama nun, yung mga natira sa 1,000 taon na mga hindi kumilala kay Kristo sa loob ng 1,000 taon, at yung talagang masasama, at saka yung binuhay na masasama na hindi na buhay nung una, kundi nung pagkatapos lang na 1,000 taon, lahat ng mga yon magkakasama-sama, ang dain nila. Umpisahan uli natin sa 7, kapatid na Daniel. At kung maganap na ang 1,000 taon, si Satanas ay kakalagan sa kanyang bilangguan at lalabas upang dumaya sa mga bansa na nasa 4 na sulok ng lupa, sa Gog at sa Magog, upang tipunin sila sa pagbabaka na ang bilang nila ay gaya ng buhangin sa dagat. At nangagsipanhik sila sa kalaparan ng lupa at kinugkob ang kampamento ng mga banal at ang bayang iniibig, at bumaba ang apoy mula sa langit at sila'y nasupok. Yan pala mangyayari, mga kapatid. Pagka naipon na, yung lahat ng masama, iipunin ni Satanas. Ang bilang nila parang buhangin sa dagat, ang dami. Lulusob sila doon sa kampamento ng mga banal dito sa lupa. No? Papanik sila sa kalaparan ng lupa at kukubkubin nila yung kampamento ng mga banal at ang bayang iniibig. Aapoy ngayon sa langit. Susupukin sila. Ang kasunod sa 10, At ang diablo na dumaya sa kanila ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy at asupre na kinaroroonan din naman ng hayop at ng bulaang propeta. At sila'y pahihirapan araw at gabi magpakailan-kailanman. yan ang katapusan ni Satanas. Magegera sila. Yun po ang tinatawag ng iba na Armageddon. Armageddon. Pagkaraan ng 1,000 taon, iipunin ni Satanas ang puwersa ng lahat ng masasama, pati yung nabuhay sa huling pagkabuhay. Ipunin niya, pati yung natira sa 1,000 taon na hindi napasakop kay Kristo. Ipunin niya yun, lalabanan nila ang Panginoon Kristo. Magkakaroon ng malaking gera, laban sa masama at mabuti. Yun ang kahuli-hulihang gera sa mundo. Ang tawag po doon, Armageddon. Ang gera na yan. Napakatinding gera niyan. At napakaraing mga masama na lalaban sa Panginoong Hesus. Magaganap yan dito sa lupa. Kaya, magaganap dito sa lupa ang 1,000 taon na maghahari si Kristo. Pagkaraan sa 1,000 taon magkakagera, dito pa rin sa lupa yun magaganap. Pagkatapos ng gera, doon palang uulan ng apoy sa langit. Pagdating ni Kristo, hindi mo nasusunugin ang lupa. No? Bubuhayin muna yung mga banal na namatay. At yung mga banal na yon, maghahari yon kasama ni Kristo sa lupa. Ang 1,000 taon mag-uumpisa, pagbalik ni Kristo sa lupa, bubuhayin niya yung mga namatay na mabubuting tao. Yung binuhay niya na yon, sa unang pagkabuhay, yun ang makakasama niyang maghahari sa mundo, sa lupa, ng 1,000 taon. Hindi pa tunawang mundo, hindi pa gugunawin. Bakit? Maghahari pa nga rito sa lupa 5 Gs ng Apokalipsis. At sila'y iyong ginawang mga hari at mga saserdote sa aming Diyos, at sila'y nangaghahari sa ibabaw ng lupa. Ayon, saan maghahari yung mga binuhay? Ay nako, kay liwaliwanag sa Biblia, dito sa lupa maghahari. 1,000 taon nga maghahari Ano ikaw maghahari sa lupa? Nandun ka sa alapaap. Ibig sabihin, yung mga maliligtas, dun lang sa alapaap. Ha? May lupa pa naman, di na po pwedeng bumaba uli sa lupa. Di na pwede, ganon. Hindi naman pwedeng maghahari sila sa langit. Dahil may paghaharian sila na hindi naman maniniwala talaga. Kaya pagkatapos na 1,000 taon, yung hindi maniniwala,
titipunin ng Satanas, papawalan siya sa bilangguan, titipunin niya lahat ng hindi naniwala, pagkatapos sakalang uulan ng apoy sa langit pagkatapos ng 1,000 taon. Yung 1,000 taon, hindi pa nagugunaw ang mundo noon. Maghahari pa nga si Kristo dito sa lupa. Tandaan nyo mga kapatid na nakikinig ngayon, unang-una, bababa si Kristo. Bubuhayin yung mga patay na banal. Tapos aagawin niya. Nandun sila sa alapaap. Magkakaroon ng pagtitipon. Hindi ko alam kung saan magkakatipon. Yung mga banal na inagaw sa pagkabuhay na mag-uli. Pero, pag nag-umpisa ang paghahari, ay sa lupa sila maghahari. Sabi ng binasa natin ginawa mong hari, mga saserdote sa aming Diyos, sila'y naghahari sa ibabaw ng lupa. Kasi sa langit naman, di ka naman pwedeng maghari Paano ko maghahari ron Ang hari doon ang Diyos. Ang kaharian ng Diyos nasa langit. Dumating nawa ang kaharian mo, sundin ang kalooban mo kung paano sa langit, gayon din sa lupa. Di ang kaharian ng Diyos nasa langit. Pagdadaling ka na sa langit, hindi ka na maghahari ron. Ang Diyos ang hari ron. Pero yung gagawing mga hari na binuhay na mag-uli sa unang pagkabuhay, dito lang sa lupa sila maghahari sa 1,000 taon. Pagkatapos ng 1,000 taon, papawalan si Satanas. Yung hindi sumunod sa kanila at yung mga ibang patay na hindi binuhay sa unang pagkabuhay, bubuhayin din pagkaraan sa 1,000 taon, magkakasama yung mga patay na antigo. Yung mga patay na namatay nung mga matatanda ng panahon na puro masasama ang karamihan ay mabubuhay. Tapos, yun namang mga natira sa 1,000 taong hindi kumilala kay Kristo, magkakasama ng puwersa. Lalaki ang puwersa nila, dadayain sila ni Satanas para sila lumaban kay Kristo na noon ay kasalukuyang naghahari sa lupa at ang kanyang mga banal. Magkakagera ngayon dito sa lupa. Yun ang Armageddon. Dito yun, hindi sa langit yun, dito yun. Kaya nga dito maghahari Kasi dito nga magaganap yung gerang huli sa lupa paano ka mangyayari magugunaw na sa libutan? Teka muna, wag mo munang gunawin, may 1,000 taon pa nga Pagbalik ni Kristo, hindi mo na magugunaw.